Jesus, aawit ako sa'yo. Pupurihin ko'y ikaw mula sa puso ko. At kahit na anong kalagayan ko dito sa mundo, aawitan ka, pupurihin ka, O Jesus. O Panginoong Jesus, aawit ako sa'yo. Pupurihin ko ikaw mula sa puso ko. At kahit na anong kalagayan ko dito sa mundo, aawitan ka, pupurihin ka, O Jesus. At kahit na anong kalagayan ko dito sa mundo, aawitan ka, pupurihin ka, O Jesus. Anumang bagyo ay aking kakayanin, pagkat kasama ka sa bawat lakbayin. Ang buhay ko ito ay gamitin mo, mahawakan nawa ang iyong puso. Anumang bagyo ay aking kakayanin, pagkat kasama ka sa bawat lakbayin. Ang buhay ko ito ay gamitin mo, mahawakan nawa ang iyong puso. Mahawakan nawa ang iyong puso. Mahawakan nawa ang iyong puso. So yun po, magandang araw po sa ating lahat and welcome po ulit sa prayer meeting po. Since nasa first week po tayo ng month natin ulit, prayer meeting po tayo. So ngayon po, dako po tayo sa devotion po natin. Pero acknowledge ko lang po na yung naging topic po natin nung Sunday po sa sermon na relihiyon o relasyon. Napakaganda po ng ng topic. Sobrang relevant niya sa lahat sa atin. And nagtatanong pa ako kung ilan sa mga kapamuso, di ba po? Yung medyo nakarelate, yung parang ganon. Or after ng sermon, kinausap si Lord, yung ganon. O ilan sa mga kapamuso natin ang nag-Dear God. Kasi malay mo na, may na-realize yung parang ganon. And yung devotion po natin po is, hamon po siya sa isang kanta po, na sinulat po ng isang worship pastors. Yan. Worship pastor po siya sa ibang bansa. Pero bago po tayo dumako, yan. Since Dear God po yung topic natin, may nakita pa ako sa Instagram, mga cute na Dear God mula sa mga grade 3 student po. So, may teacher na pinagawa po yung mga student nila kung ano mga gusto nilang sabihin kay God, isulat nila sa papel. So, magbasa po tayo ng ilan na kung paano natin sila i-take, kung paano natin makita yung pagiging innocent nila sa mga bagay-bagay. So, unang nabasahin natin, sabi, Dear God, if you watch in church on Sunday, I will show you my new shoes. Diba? Napakasimple lang.
Lord, kapag ka manonood ka sa Sunday, papakita ko tong sapatos ko sa'yo. Yung parang ganun. And next natin, sabi dito, Dear God, did you mean for a giraffe to look like that or was it an accident? Diba? Sabi niya, God, yung giraffe ba, ganun ba talaga siya, dinisenyo, or accident siya? Parang ganun, diba? Napaka-innocent, napaka-funny lang. And last na, basahin natin to. Sabi, Dear God, maybe Cain and Abel would not kill each so much if they had their own rooms. It works with my brothers. So, nakita natin, di ba? Nakakatawa. Ganun yung mga Dear God ng mga bata. Nabasa natin, di ba? Sobrang innocent, sobrang nakakatawa. Ang naganap ako ng mga Dear God ng mga adult, wala akong nakita. Ganun na ba talaga kapag matatanda na, iba na yung Dear God. Sobrang lalim na, sobrang deep na. And this song, itong aaralin nating kanta, baka ganito din yung Dear God nyo ng mga lumipas na araw, or baka ngayon, at the moment, ganito yung Dear God nyo sa Lord. So pag-aaralan natin yung Dear God na kanta. Sabi ng author, yung Dear God daw, ito daw yung si Pastor Cory, marami na siyang nasulat na kanta na sumikat. Pero sabi niya, etong Dear God daw, ito yung pinaka-honest and vulnerable na song na ginawa niya. Sabi niya. Sabi niya dito, it explore what it feels like to fail God and yet try to let Him love me in spite of it all. So, ganun, napaka-raw lang ng mga lyrics. And tingnan natin kung ano ba yung mga sinulat niya. Sa unang verse, sabi niya, Dear God, I've been trying full hard to make you proud of me. But it seems the harder that I try, the harder it becomes. And I feel like giving up most of the time. Sabi niya, Lord, sinusubukan ko naman. Sinusubukan ko. Pero, kapag iniisip ko na kailangan ko pa subukan, mas nagiging mahirap siya. And kapag dumating na ako sa point na limit ko, feeling ko, gigive up na ako. Most of the time, ayun yung sabi ng narrator. And take note, pastor pa yung narrator, worship pastor pa. And ganito yung lyrics niya. Ayun yung, yung verse 1. And verse 2 niya, sabi dito, I've been chasing their approval and it's killing me. And I know, the more I try to prove, the less I have to show. And I'm stuck inside my head most of the time. Ito naman, noong una, approval ni God, yung sinusubukan niyang i-chase. Pero hindi niya maabot. And sa next verse naman, approval naman ng tao. Yung sinusubukan niya. Pero sabi niya, it's killing me. Diba? Sabi niya, the more I try to prove, the less I have to show. Kapag sinusubukan ko na ma-prove yung sarili ko sa mga tao na kapaligid sa akin, mas lumilit yung tsansa na mag-show up ako. Mas lumilit yung tsansa na mapakita ko kung ano yung meron ako. Yung parang ganun. Tapos sa pre-chorus, sabi niya, but if I pray a little harder, if I follow all the rules, I wonder could I ever be enough. So makikita natin yung narrator na nagtatanong siya sa Lord, ano ba yung pwede kong gawin? Kapag po ba, Lord, nag-pray ako, kapag ba, Lord, sinunod ko yung mga rules pa, sabi niya, magiging ina po ba ako sa'yo? Tinatanong niya si Lord, kung ano yung pwedeng gawin. Tapos sabi sa chorus, sabi niya, I try and I try. Sabi niya, sinusubukan ko naman nang sinusubukan. Pero sa next line, pero bumabagsak pa rin ako. Tapos sabi niya, I ask myself why. Natanong ko yung sarili ko kung bakit. Ba't bumabagsak pa rin ako? Tapos, pero ang ganda lang din ng hope. May hope pa rin sa sinulat niya. Sabi niya, maybe hope is found in melody, so I wanna try again. Sabi niya, baka mahanap ko ulit yung pag-asa. So, susubukan ko ulit. Susubok ulit ako. Ayun yung sabi niya. So, point of view yun ng tao. And, hindi ko po alam kung
may point na rin po na sa life nyo na mas naging honest or vulnerable po kayo sa harap ng Lord, no? Na sinabi niyo, Lord, pagod na ako. Diba? Lord, feeling ko mag-isa ako. Lord, feeling ko wala na akong magagawa. Lord, give up na ako. Diba? Kasi totoo naman po, katulad ng sermon last time, diba po? Dadating po talaga sa punto natin as a Christian na manlalamig tayo, na feeling natin, required na ng lahat, yung parang ganon. O feeling natin, religion na lang, di ba? Imbes na relasyon talaga. So, ayun yung point of view ng ng kanta. Ng narrator. Pero sa kanta, may sagot din si Lord. Sabi sa verse 3, sabi, Dear child, I hope you know how much I love you and I'm proud of you. And please believe the thought I have for you will never change or fade away. And when you felt like giving up, I never did. Diba sabi kanina ng narrator, Lord, proud ka ba sa akin? Diba? Tinatanong niya si Lord eh. Pero sabi dito, anak, sana alam mo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ako ka-proud sa'yo. Every time na naiisip mo na gumibap, ako, never kong maiisipin sa'yo. Ang ganda, di ba po? Ang ganda ng balik ng Lord. And sabi pa dito, sabi ng Lord, hindi ako takot sa mga imperfection na meron ka. Hindi ako takot sa mga question na meron ka. Sabi dito, alamin mo lang, tandaan mo lang, na you have always been enough. So, ganun po pala, no, kapag nasa harap tayo ng Lord, hindi naman talaga siya magagalit kapag nagtanong tayo. Hindi naman talaga siya magagalit kapag nagkamali tayo na sobra ganun. Pero sabi niya sa dulo, alamin mo, tandaan mo, na ano pa yung imperfection mo, mahal kita. Sabi. And sa chorus, sinagot din ni Lord yung chorus. Sabi, cause you tried and tried, and I saw you wrestle with every how, every why. I was right there listening. Sabi ng Lord, nakita kita na sumubok. Nakita kita kung paano ka makipagbuno sa bawat paano, bawat bakit na meron ka. Narinig ko lahat yun. Sabi pa dito, inahamon yung narrator, sabi, just try again. Oh child, would you try again? And sabi, my child, you can love again. So, ang ganda nung kanta. So, pero ano yung matututunan natin sa kanta? So, may 7 points akong nilagay. Yan. Una natin, pwede tayong maging honest and vulnerable sa harap ng Lord. Isa sa mga pumapasok sa isip ko kapag ganyan si David, diba? Nung nagkasala siya, grabe yung pagiging vulnerable niya sa harap ng Lord. And sabi niya nga din sa verse yan, sabi, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be a wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, nung nagkasala si David, sabi niya, Lord, search mo ako. Kasi tayong mga member, kapag nanghihina tayo, ganun, may pwede tayong lapitan, di ba po? Mga pastors natin, ganun. Even si Lord, syempre, bukod kay Lord. Naisip ko lang, paano po yung mga pastors natin, no? Wala silang pwedeng lapitan na mas higher sa kanila. Di ba po? Kaya maganda po talaga, I encourage na ipag-pray natin mga pastors natin. Talaga. Kasi totoo na nag-struggle din sila. And, ayun nga po, ang hamon sa atin sa una is maging honest. Pwede tayong maging honest and vulnerable sa harap ng hindi niya tayo i-judge kung ano yung mga pinagdadaanan natin. And pangalawa po, yan, tandaan po natin na mahal niya tayo at proud siya sa atin. Kahit feeling natin nagpo-fall short tayo, kahit feeling natin na meron pa dapat akong nagawa na mas better para sa Lord. Kahit feeling natin kulang pa yung mga ginagawa natin para sa Lord. Pero tandaan natin na mahal na tayo ng Lord. Hindi pa tayo sinisilang, di ba? You know,
alam niya na yung pangalan natin, hindi pa tayo sinisilang. Ay sabi nga po, yan, sa Ephesians 2, yan, but God is so rich in mercy and He loved us so much that even though we were dead because of our sins. So, kahit mag-fall short tayo, mayroon tayong babalikan na Lord. Ang galing nga ni Lord eh. Kahit nagkasala tayo, hindi niya tayo uhusgahan na. Ayan kasi, sinabi ko na yun sa'yo eh. Di ba may ganung point ng buhay natin na alam naman natin na babagsak tayo. Pero minsan, ginagawa pa rin natin. Pero kapag bumalik tayo sa Lord, hindi tayo nakakarinig na, ayan na nga, sinabi ko na sa'yo eh. Diba? Ayan na nga, sinabi ko, babagsak ka. Hindi niya tayo ginaganon. Kundi, open arms niya tayong niliyakap ulit. Kino-comfort, diba? So, ang ganda, grabe yung grace ng Lord, grabe yung mercy niya sa atin. And next natin, yan po. Hindi siya kailanman susuko sa atin. So, sa hamon ng buhay po, kahit feeling natin na gusto na natin sumuko, ay pwede na ilaban natin si Lord. Kasi, again, siya, sa atin, hindi niya tayo susukuan. Kasi sabi din po sa verse, He will never leave us nor forsake us. So, ayun po yung panghawakan din natin. And 5 po, tandaan mo na lagi kang sapat para sa Kanya. So, kahit may maraming factor po sa mundong to ang magsasabi na hindi ka enough. Sa Lord, enough ka na. Okay po. And pang-anim po, yan. Nakikita at naririnig ng Lord ang lahat ng paghihirap mo. So, hindi po in vain yung mga struggles po na meron tayo. Kikita po yan ng Lord, naririnig po niya yon. Katulad din po sabi sa kanta, di ba po? Nakikita po niya tayo kung paano po tayo makipaglaban sa mga temptation, yung parang ganun po. And tayo, yan, mas maganda rin po talaga na ilapit natin sa Lord yun. Since nakita naman yan na di ba po? And sabi nga po sa verse yan, nothing in all creation is hidden from God's sight. So, kita niya lahat, yung pain, yung joy na meron ka. And last po, you can love again. Yung last line po ng kanta, ayun po, my child, you can love again. Naisip ko, bakit kaya yun yung ayun yung last line? And then, biglang umano sa isip ko na, oo nga no, ang isa sa mga fuel natin is love. Kapag nawala na yung love ng Lord, mahihirapan na tayo. Mahihirapan na tayong bumalik, mag-serve. Diba? Diba? Ganon. Kapag yung love ng Lord nawala na, mas mahirapan tayo, babagsak at babagsak talaga tayo. Kaya sabi nung last line, my child, you can love again. Naway maging natin na kaya ulit natin makabalik. Kahit mahirap, di ba po? And then, ang hamon din sa atin, yan, na yung love natin, hindi lang manatili, yung love ng Lord sa atin, hindi lang manatili talaga sa atin, kundi maranasan at maramdaman din siya ng mga taong nakapaligid sa atin. And yun po, as we end po, ayan, i-meditate po natin yung kanta. Tapos po, yung kanta po, sa dulo, may 2 minutes po siyang instrumental. So, sa instrumental po nun, sabihin po natin mga pwede po natin sabihin sa Lord. Tapos po, i-close ko na po. Okay po? Sige po. Kahit nakaupo na lang po tayo para po maano natin. Dear God, I've been trying awful hard to make you proud of me, but it seems the harder that I try, the harder it becomes, and I feel like giving up most of the time. Dear God, I've been chasing their approval and
I know, the more I try to prove, oh, the less I have to show. And I'm stuck inside my head most of the time. But if I pray a little harder, if I follow all the rules, I wonder, could I ever be enough? 'Cause I try and try just to fall back down again. And I ask myself, why do I try to chase the wind? I should lean into a mystery. Maybe hope is found in a melody. So I wanna try again. Yeah, I'm gonna try again. And dear child, I hope you know how much I love you, and I'm proud of you. And please believe the thoughts I have for you will never change or fade away. And when you felt like giving up, I never did. 'Cause I'm not scared of imperfections or the questions in your head. Just know that you have always been enough. 'Cause you tried and tried, and I saw you wrestle with every how, every why. I was right there listening. So just fall into the mystery, and I'll meet you here in the melody. So try just to try again. Oh child, would you try again? My child, you can love again.
Yes, Panginoon. Narinig niyo po, Panginoon, yung mga panalangin po namin sa iyo, Lord God. Lord, help us, Panginoon, na mas lumapit sa iyo, mas magtiwala po sa iyo, Lord God. Despite, Panginoon, na mga pain, struggles po, na pinagdadaanan po namin, Lord God. Patuloy, Panginoon, na mas ma-acknowledge ka po namin, Panginoon, sa bawat oras, araw na meron po kami, Lord God. Help us, Panginoon, na mas kausapin ka rin po, Panginoon, mas maging open sa iyo, Panginoon, mas maipakita, Panginoon, kung ano po yung mga pinagdadaanan po namin sa iyo, Panginoon. At Lord God, turuan at tulungan niyo po ulit kami na magmahal ulit, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang pundasyon, na ikaw ang inspirasyon, Panginoon. At again, Lord God, mas magiging madali po yung lahat ng pwede po namin magawa para sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang manguna po sa buhay po namin. Ikaw po, Panginoon, ang maging Diyos po namin, Lord God, sa buhay po namin, Lord God. At patuloy, Panginoon, na mas magamit niyo po kami sa kingdom po ninyo, Lord God. Salamat po, Lord God. Ikaw pa rin po ang manguna, ikaw po ang mapapurihan po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ng Jesus.